Isinugod sa ospital si Hera, Rolando Jones at Natalie. Ang ilang tauhan ni Rolando ay nasawi sa nangyaring engkwentro. Samantalang may ilan naman na umabot pa sa ospital at naagapan ng mga doktor. Nabalita sa media ang nangyari. Pumutok agad ang balita tungkol sa ginawang pagtago ni Rolando kay Hera at sa pagpapahirap nito upang hindi tumistigo laban kay Natalie. Kinabukasan, kahit na meron pang benda sa kamay at sa paa, humarap pa rin sa press conference si Hera para sumagot sa ilang katanungan ng media upang ilahad na rin ang katotohanan na alam niya. Si Alexandra, Garrett at James ay nasa likod lamang ng mga reporter. Pinagmamasdan nila si Hera na dumugi ng mga tao mula sa mga news team. Ano ang ugnayan mo sa mga Jones? Totoo ba na sinataling ulo sa pagdukot at pagkamatay noon ni Alexandra Gonzaga na asawa ni Garrett Verado? Ano ang alam mo sa nangyaring murder case sa Iloilo kung saan ang mga kasamahan ni Teresa ay nasawi? Halata sa mukha ni Hera ang pagiging kabado. Kasama nitong abogado at ilang mga pulis. Inalalayan ng mga pulis si Hera na makaupo sa mahabang mesa. Kaharap ang mga reporters. Nakita nilang lumunok si Hera. Hirap na sagutin ang mga sunod-sunod na tanong mula sa press. Hindi ko alam kung paano ko kayo sasagutin isa-isa. Kaya kung pwede, hayaan niyo na muna ako magsalita. Pagod na sabi ni Hera sa kasinuyod ng tingin ng kabuuan ng conference hall. Natahimik ang mga reporters. Una sa lahat, naging katiwala ng mga Jones ang magulang ko. Dating kasambahay ang nanay ko sa mansyon ng mga Jones. Simula ng dalaga siya hanggang sa magkaroon ng pamilya. Sa kanila na rin ako lumaki nang pumanaw ang nanay ko dahil sa breast cancer. 5 taong gulang pa lang ako noon nang kinupkup nila ako. Hinawakan ni Hera ang microphone para ilapit yon ng husto sa kanyang bibig. Namamalat pang kanyang lalamunan kaya natatakot siya na baka hindi klaro ang kanyang boses. My real name is Hera Lynn Castillo, pero Hera ang tawag sa akin ng mga Jones at mga malapit na tao sa akin. Si Mr. Rolando Jones ang nagpalaki at nagpapaaral sa akin. Nanginginig ang boses ni Hera. Konti na lamang ay pipiyok na ito dahil sa matinding emosyon. Utang na loob ko yun sa kanya. Lumaki ako kasama si Natalie Entrata. Kaya malapit kami sa isa't isa. Naging personal assistant ako ni Natalie nang makapagtapos siya sa pag-aaral. Kahit nung nasa showbiz industry siya, naging personal assistant niya pa rin ako. Inalam ko lahat ng dapat gawin ng isang PA. Dahil yun ang papel ko sa buhay ni Natalie. Gayunpaman, tinuring ko rin siya na parang kapatid. Walang kapatid si Natalie. That is why it's safe to say that she also treated me like a sister. Kinagat ni Hera ang kanyang ibabang labi. Saglit siyang tumigil upang humugot ng malalim na hininga. Alam ni Hera sa kanyang sarili na may posibilidad na makita ni Natalie ang kanyang press conference dahil live sila ngayon sa lahat ng channel at maging sa ilang social media platform. Mabigat din sa kanyang loob na gawin ito pero kailangan. Alam kong itatanong niyo sa akin kung anong nalalaman ko sa mga kaso ni Natalie. Gusto ko simulan yon sa pinakasimula ng maunawaan niyo ng husto. Dumiretso ang tingin ni Hera at nakita niya si Garrett. Katabi nito si Alexandra at matalimang tingin sa kanyang direksyon. Hindi niya maaring sabihin na wala siyang kasalanan dahil alam niya sa kanyang sarili na isa rin siya sa nagplano ng masama laban kay Alexandra. Nagsimula ito lahat ng iwanan ni Natalie ang showbiz industry at pumunta siya ng abroad. May relasyon sila ni Garrett Verado ng mga panahon na yon. Sa pag-alis ni Natalie sa showbiz industry, nagkaroon ng spekulasyon noon ang mga tao na ikakasal na siya. Hindi totoo na inalok ni Garrett si Natalie ng kasal. Bagkus si Natalie ang gustong maikasal kay Garrett. Uli ay sumulyap si Hera sa direksyon kung nasaan si Garrett. Ngunit ayaw pa ni Garrett. Kaya nagrebelde siya. Naisip niyang iwanan si Garrett para maisip nito na isa siyang kawalan. Kumunot ang noon ni Alexandra sa kanyang narinig. Kung ganoon, nagkamali rin siya ni Garrett ang gustong magpakasal kay Natalie noon. Mas lalo namang naintrigang mga tao dahil sa mga sinasabi ni Hera. May ilan na napalingon para sulyapan ng tingin si Garrett. Malamig naman ang ekspresyon ng mukha ni Garrett. Sa ibang bansa nawili si Natalie. Doon, malaya siyang maging isang simpleng mamamayan. Hindi niya ramdam ang mabigat na responsibilidad bilang isang modelo at showbiz personality. Akala niya kapag tumagal siya sa ibang bansa ay may isip na ni Garrett na pakasalan siya.
Huminga ng malalim si Hera, diguri ng ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit hindi, nalaman na lang namin na sekreto na pala siyang ikinasal kay Alexandra Gonzaga. Muli hindi napigilan ng mga reporter na hindi mapalingon. Ang kanilang mga mata ay sumulyap kay Alexandra. Hinawakan naman ni Garrett ang bewang ng babae kaya nagbulungan ng ilan. Nagalit si Natalie. Hindi niya matanggap yon, kaya ang ginawa niya, umuwi siya ng Pilipinas at inalam kung paano makukuha muli ang loob ni Garrett. Bumalik kami. Nalaman ni Natalie na ang Alexandra palang pinakasalan ni Garrett ay ang babaeng sumagip kay Garrett nung gabi na aksidente ito. Kumunot ang noon ni Alexandra. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Hera kaya naman dahan-dahan niya nilingon si Garrett. Naguguluhan din si Garrett. Tumitigto sa kanya at nagtamang kanilang tingin. I couldn't elaborate that matter anymore. Pero ginamit yun ni Natalie para pilitin si Garrett na pakasalan siya. Kahit nakasal pa ito kay Alexandra, nagpanggap siya na siya ang sumagip sa buhay nito. Pinalabas niya na dahil sa nangyaring aksidente, nagkaroon ng malaking komplikasyon sa kanyang kalusugan. Ngunit wala naman talagang sakit si Natalie. Kahit ang doktor niya, kasabot lang namin para papaniwalain si Garrett na may sakit si Natalie. Amin ni Hera. Nagbaba ng tingin si Hera, hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Sobrang mahalaga si Natalie sa kanya na kahit ang humabi ng kasinungalingan ay madali lang sa kanya kumpara kay Natalie. At first, our plan was simple. Gusto lang namin na pakasalan ni Garrett si Natalie. Kahit pa pilitin lang ito sa pamamagitan ng pagtanaw ng utang na loob na hindi naman dapat kay Natalie. Kinuyom ni Hera ang kanyang kamay. Tensyonado na ngayon dahil ito na ang parteng aamin siya sa lahat ng mga kasalanan nila. Ngunit sa kalagitnaan nito, tumanggi si Garrett. Hindi na nito gustong pakasalan si Natalie. Pinili nito si Alexandra. Kaya pinapatay niyo siya? Biglay tanong ng isang reporter. Hindi na natukoy ni Hera kung sinong nagtanong pero tumango na lamang siya bilang tugon. Because that's the only way to win Garrett back. Alam namin na nabuntis si Alexandra. Nanginginig ang boses ni Hera. Samantalang mas lalong lumamig ang loob ni Alexandra. Nangalit ang kanyang mga ngipin. Alam na talaga noon pa ni Natalie na nagdadalang tao siya, ngunit hindi man lang ito naawa sa batang dinadala niya. Para kay Natalie, sagaba lamang siya at ang kanyang dinadala kaya dapat silang dispatchihin. Hindi niya alam ang kanyang mararamdaman, para siyang binabalik sa panahon na lumalaban siya para lang mabuhay. Pumatak ang malalaking butil ng luha ni Hera, nanginginig ang kanyang kamay. Kaya naisip ko, ipakidnap na lang namin si Alexandra. Ako ang nakaisip nun, sinang-ayunan lang ni Natalie. Amin niya, bumuo sa mga luha ni Hera. Humikpi siya, hindi na kayang pigilan na lamunin siya ng kanyang konsensya. Hindi ko kayang makita na lang si Natalie na nasasaktan. Sabay kaming lumaki. Alam kong mahina siya at madali lang madala ng emosyon. Kaya as much as I can, I want to protect her. I couldn't justify what I did. Alam kong mali yun. May kasalanan ako at tanggap ko yun. Noon, lahat ng gustuhin ni Natalie ay sinusunod niya. Dahil ganun kaimportante sa kanya si Natalie. Mahirap para sa kanya na nakikita itong nasasaktan. Ang grupo ni Tere ang inutusan namin. Kami rin na nagpadala ng mga litrato ni Alexandra at Marcos kay Garrett noong nasa isla sila para magalit si Garrett kay Alexandra. Pinalabas namin na si Marcos Hidalgo, ama ng dinadala ni Alexandra, upang magduda si Garrett. Kinausap din ni Natalie ng personal sa Sir Melandro Virado para ipaalam ang kunwaring pangangaliwa ni Alexandra kay Garrett. Yun ang naging dahilan kung bakit inatake sa Sir Melandro. Oh my God! Natutup ni Alexandra ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala na gagawin lahat ni Natalie, makuha lamang ang gusto nito. Kahit pa sa pinakamaruming paraan pa yon. Hinawakan ni Garrett ang kanyang kamay, nanginginig ang kamay nito. Ramdam niyang matinding emosyon na bumabalot kay Garrett kaya nilingon niya to. Nagtatagis ang bagang ng lalaki at pulang-pula ng mga mata. Mabigat ang dibdib ni Garrett. Hindi siya makapaniwala na may kinalaman din pala si Natalie sa nangyari sa kanyang lolo. Galing sa isla sila Garrett. Binabantayan sila ng grupo ni Tere. Binili namin na sa airport pa lang ay dukutin na si Alexandra upang hindi na ito makabalik ng Manila. Nagawa nila pero
Hindi na nila natuluyan si Alexandra dahil nalaman ni Marcos ang plano namin. Marcos Hidalgo? Tanong ng isang reporter. Marahan na tumango si Hera. Aksidente niyang nalaman ang plano namin ni Natalie. Is he an accomplice? Tanong ng isang reporter na nasa likod na tahimik si Hera. Pagkaraan umiling ito, ngunit halatang nalilito. Noong una, hindi namin kasabwat si Marcos. Ang gusto niya lang ay tulungan si Alexandra. Binalaan niya kami ni Natalie na kung hindi namin sasabihin kung saan dinala si Alexandra ay magsusumbong siya sa mga pulis. Kaya wala kaming ibang nagawa kung hindi ang umamin. Kumunot ang noo ni Alexandra. Yun ang dahilan kung bakit nahanap siya ni Marcos. Pinuntahan ni Marcos si Alexandra. Pero huli na dahil may nangyari na palang hindi maganda. Sinubukan ni Alexandra na tumakas sa mga taong dumukot sa kanya. Kaya hinabol siya ng grupo ni Tere at nabaril. Paliwanag ni Hera. Hindi ba't may natagpo ang bangkay at inanunsyong ang mga labiyo ni Alexandra Gonzaga? Sa bagay na yan, si Natalie ang tanging nakakaalam sa totoong pagkakakilanlan ng bangkay na inanunsyong labi ni Alexandra. Tinakas ni Marcos papuntang Alaska si Alexandra dahil yun ang gustong mangyari ni Natalie. Doon pa lang sila naging magkasabuat. Nagbulungan ng ilang mga tao, kanya-kanyang bigay ng opinyon sa bagay na ito. Muli ay inayos ni Hera ang kanyang mic at sumulyap sa gawin nila Alexandra. Ang original na plano, itatago ni Marcos Hidalgo si Alexandra upang hindi na ito makita ni Gareth. Nagkaroon ng amnesia si Alexandra. Ito yung sa kwento sa akin ni Natalie. Naging mag-asawa si Alexandra at Marcos Hidalgo na nasa ibang bansa sila. Samantalang nakuha naman ni Natalie ang gusto niya. Ang pakasalan siya ni Gareth. May ilan na napasinghap kahit na halos alam na ng lahat ni ikinasal talaga si Gareth at Natalie dahil naging malaking balita yon. Ngunit hindi naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Madalas kong makita na malungkot pa rin si Natalie. Kaya sinabi ko sa kanya na itigil na ito. Hindi rin naman siya kayang mahalin ni Gareth. Ngunit hindi nakikinig si Natalie. Ayaw niya pa rin hiwalayan si Gareth kahit na halata namang nahihirapan na siya. Mababa ang boses na sabi ni Hera. Suminghot si Hera, pilit nilalabanan ang panginginig ng kanyang boses. Nang malaman niya na pumunta ng Sicily si Gareth, sumunod siya kaagad. Wala na akong naging balita pero alam kong sa Sicily natagpuan ni Gareth sa Alexandra. Magkasabwat si Marcos at Natalie nang kidnapin ni Marcos ang isang anak ni Alexandra. Tinakas niya to sa Mexico at si Natalie ang nagplano rin ito. Siya ang nagbibigay ng pera kay Marcos upang mailay yung anak ni Alexandra. Iniisip ni Natalie na sa paraang yon, mapipilitan si Alexandra na makipagbalikan kay Marcos. Alang-alang sa kaligtasan ng anak nito. Akala niya, babalik din sa kanya si Gareth kapag maging matagumpay ang kanyang plano. Nagtagis muli ang bagang ni Alexandra. Hindi talaga siya tinatantanan ni Natalie, maging ang kanyang mga anak ay hindi rin ito tinigilan. Si Hera ang buhay na testigo kung gaano kabaliw si Natalie kay Gareth. Pinilit ko siyang itigil na ang mga ginagawa niya, pero ayaw niya makinig. Nang umuwi siya ulit ng Pilipinas, pinapatay niya ang mga tauhan ng kumidnap noon kay Alexandra. Para daw walang maging ebidensya. Ang grupo ni Tere, pinahunting sila ni Natalie upang makasigurado na walang makakaalam sa nangyari noon. Kahit ang mga pulis at doktor na pumeke sa DNA test result ni Alexandra, hindi niya pinalampas. Sinasabi niyo na hindi lang ang grupo ng mga kumidnap kay Alexandra Gonzaga ang pinapatay ni Natalie Jones. Ang lahat ng kasabwat nila ay pinatahimik niya. Marahan na tumango si Hera at malungkot na ngumiti. Noong mga panahon na yon, pagod na siyang intindihin si Natalie. Parang naging ibang tao si Natalie. Takot na takot tong mabuko ng otoridad, kaya lahat na nakakaalam sa nangyari kay Alexandra ay pinatahimik nito, maliban sa kanya. Oo, kaya alam ko kung hindi ako nasagip ng mga pulis, patatahimikin din nila ako. Alam ni Mr. Rolando Jones ang mga kasalanan ni Natalie. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na kayang tiisin ang konsensya ko pero pinagbantaan niya ako. Ikinulong niya rin ako sa underground garage sa kanilang bahay upang makasigurado na hindi ako makakalabas at hindi makakahingi ng tulong. Muling naiyak si Hera nang maalala kung anong sinapit niya sa kamay ng mag-ama. Kahit pa naging mabuti sa kanya si Mr. Jones noon, hindi niya makakalimutan ang pagmamaltrato nito nitong nakaraan lang.
Mahigit 2 linggo rin siyang walang sapat na tulog at hindi pinapakain ng maayos. Mga daga at insekto ang kasama niya sa pagtulog sa madilim na garahe. Kahit ang inumin ay hindi sa kanya maibigay. Kahit wala siyang ginagawang masama, binubugbog siya ng mga tauhan ni Mr. Jones upang masira lang ang kanyang kumpiyansa na makakatakas pa siya. Anong mga ginawa sa'yo ni Mr. Rolando? Nasa bahay din ba si Natalie Jones na ikulong ka ni Rolando Jones? Magkasabot ba ang mag-ama sa pagkulong sa'yo? Nagkagulo na naman ang mga reporter, mas lalo silang naging uhaw sa mga sagot ni Hera. Samantalang para kay Alexandra, sapat nang narinig niya. Hinawakan niyang kamay ni Gareth at tumalikod. "Let's go," malamig niyang sabi. "Where are you going?" Tanong ni James na maglakad sila paalis ni Gareth. Hindi na nila nasagot ang lalaki dahil lumabas na sila ng conference hall. "Gusto ko makita si Natalie." Aniya nang makarating sila sa parking lot. "Anong gagawin mo?" Tanong ni Gareth. Nag-aalala para sa kanya. Pumasok siya sa sakyan at hindi na kumibo. Huminga naman ng malalim si Gareth at pumasok na sa sakyan. Nasa ospital pa rin si Natalie, ngunit may mga kasama nitong pulis kagaya ni Mr. Jones. Tahimik sila sa biyahe. Pinapakiramdaman ni Gareth sa Alexandra. Ramdam niyang matinding galit na namumuo sa dibdib ni Alexandra. Sinulyapan niya ang babae. Naalala niyang bigla ang sinabi ni Hera na hindi si Natalie ang sumagip sa kanya noon sa bingit ng kamatayan, kung hindi si Alexandra. Bakit hindi niya maalala? Bakit hindi niya naisip? Hindi niya namalaya na nakarating na sila sa ospital. Agad na bumaba si Alexandra at dumiretso to sa loob ng malaking ospital. "Where is Natalie Jones' room?" Tanong ni Alexandra sa nurse station. Namukhaan siya kaagad isang nurse dahil madalas na itutok sa kanya ang kamera kanina habang nagsasalita pa si Hera sa press conference. "Room 204, ma'am," sagot ng nurse. Hindi maalis ang tingin sa kanya, ibig sabihin sa 2nd palapag at 3 silid ng palapag na yon, ang room ni Natalie. Sumunod sa kanya si Gareth na umakyat siya sa hagdan. "Alexandra," tawag nito. "I know what I'm doing, Gareth." Aniya. Tumuloy siya sa pag-akyat, hindi na nilingon pa si Gareth. Natanaw ni Alexandra ang 2 pulis na nagbabantay sa labas ng silid ni Natalie. Kagaya ng nurse sa baba, namukhaan siya kaagad ng mga pulis. "I want to talk to Natalie Jones." Imporma niya sa mga pulis ang tumigil siya sa tapat ng silid. Hindi siya pinigilan na pumasok sa silid ng mga nagbabantay, kaya humakbang siyang pinihit agad ang seradura. Samantalang mas pinili ni Gareth na maghintay na lamang sa labas kaysa sumunod sa kanya. Masyadong magulo ang kanyang isipan ngayon at halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Ayaw niyang maging padalos-dalos kaya hinayaan niya na mag-isang pumasok si Alexandra sa ward. Nang pumasok si Alexandra, naabutan niyang gising na si Natalie. Nakatulala ito sa malaking screen ng television habang hilom ng luhang pisngi at mga mata. Dahan-dahan tong lumingon sa kanya. Nung una, blanko lamang ang ekspresyon ng mukha nito hanggang sa unti-unting kumunot ang noo nito. Nagsalubong ang kilay at rumihistrong galit at pagkalito. "Alexandra?" Paus nitong tawag sa kanyang pangalan. Humakbang siya palapit. Bawat hakbang ay parang nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Natalie. Galit, pagkamangha, pagkalito. Galit, tuwa, galit, pagkalito. Hanggang sa nagtagis ang bagang nito. "You bitch!" Malakas nitong sigaw nang halos ilang hakbang na lang ang layo niya sa higaan nito.